Ang malamig na simoy ng hangin mula sa nag-aabang na balkonahe ay tila yumayakap sa balat ni Ligaya, isang mahinang haplos na kabaligtaran ng init na dati niyang nararamdaman sa loob ng kanilang mansyon. Ang mga bituin sa kalangitan ng Hacienda Amethyst ay tila mga palamuting pilak sa itim na tela. Bawat isa ay saksi sa kanyang tahimik na pagmumuni-muni. Sa edad na 45, taglay niya ang lahat ng maipagmamalaki ng isang babae, kayamanan na minana mula sa kanyang pamilya, isang pangalang iginagalang sa lipunan, at isang asawang si Alon na 10 taon ang tanda sa kanya, na tila hininga ng sariwang hangin sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang hindi maipaliwanag na kawalan ang bumabalot sa kanya. Isang kilabot na hindi niya mawari kung saan nagmumula. Ang hapagkainan ay nanatiling malinis. Ang 2 upuan ay bakante. Ang karaniwang ritual ng hapunan na dati nilang ginugol na puno ng tawanan at pagpapalitan ng mga kwento ay tila naglaho na parang bula. Si Alon, gaya ng dati nitong mga nakaraang linggo, ay huli na namang umuuwi. Ang kanyang mga dahilan ay laging may katuwiran, mga importanteng negosasyon, mga client meeting na hindi maaaring ipagpaliban. Subalit ang kanyang mga mata na dati puno ng paghanga at pagmamahal, kapag nakatingin kay Ligaya, ay tila naghahanap ng iba, malayo, na parang may ibang mundo siyang pinupuntahan kapag wala siya sa kanyang tabi. Habang naghahanda siya ng isang tasa ng tsaa, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang alaala ng kanyang kabataan, ang mga pangarap na dati niyang pinanghahawakan, ay tila naglalaho sa ilalim ng makapal na ulap ng kanyang kasalukuyan. Naaalala niya ang kanyang mga magulang, ang kanilang walang sawang pagmamahal, at ang mga pangaral nila tungkol sa pagbuo ng isang pamilya na puno ng tiwala at respeto. Napapikit siya. Pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa kasalukuyan. Bigla, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pandinig. Ang pagbukas ng pinto sa garahe. Si Alon na. Mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Pinilit ng ngitian ang pagod sa mukha ng kanyang asawa. "Mahal," bati ni Alon. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit may pilit na lambing. "Pasensya na kung ngayon lang ako." "Okay lang, mahal," sagot ni Ligaya. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. "Naghanda ako ng tsaa mo. Malamig na yata ang hapagkainan." Ngumiti si Alon, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang papalapit siya para halikan si Ligaya sa noo, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. Bumagsak ito sa mamahaling alpombra at ang screen nito ay nagliwanag, nagpapakita ng isang mensahe. "Maya, hindi na ako makapaghintay bukas, Alon. Siguraduhin mong wala nang makakahadlang sa atin." Nanigas si Ligaya. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto sa kanyang lalamunan. Ang salitang maya ay pamilyar. Ang pangalan ng isa sa mga bagong kasambahay nila, isang tahimik na babae na tila walang ibang ginawa, kundi maglinis at magluto. Ang bukas? Ang bukas ay ang araw ng kanilang anibersaryo. Isang araw na dapat sana'y puno ng pagmamahalan. Ngunit ang mensahe, ang tono, ang pagmamadali, lahat ng ito ay nagbigay ng malalim na sugat sa kanyang puso. Isang pagdududa na kasing lamig ng simoy ng hangin sa labas. Nang pulutin ni Alon ang kanyang cellphone, mabilis niyang itinago ang mensahe, ngunit hindi sapat ang bilis niya. Nakita na ni Ligaya. Nakita niya ang bahid ng pagkataranta sa mukha ng kanyang asawa. Ang dating pamilyar na mukha ni Alon ay tila nagbago, nagpakita ng isang porsyona na hindi niya kailanman nakilala. Tumayo si Ligaya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na ngayon. Ang lamig na nararamdaman niya ay hindi na nagmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay bumibigat, at ang mga tanong na dati bumabagabag lang sa kanya
ay tila nagkakaroon na ng malungkot na kasagutan. May problema ba, mahal? Tanong ni Ligaya. Pinipilit na panatilihin ang kalmadong tono, ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng panginginig na hindi niya maitago. Wala, mahal, sagot ni Alon, umiiwas sa kanyang mga mata. Medyo pagod lang ako. May mahalagang kailangan kong ayusin bukas. Matutulog na lang muna ako. Naglakad si Alon paalis. Iniwan si Ligaya na nakatayo roon. Ang tasa ng tsaa ay halos mabitawan na niya. Ang mga salita mula sa mensahe ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Maya, bukas, walang makakahadlang. Ang dating marangyang mansyon ay tila naging isang malamig at nakakulong na kulungan. Ang mga bituin sa labas ay tila hindi na nagbibigay ng liwanag, kundi saksi sa isang madilim na katotohanang nagsisimula pa lamang mabunyag. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga tanong ay naglalaro sa kanyang isipan, ngunit ang pinakamatindi ay ang pagnanais na malaman ang katotohanan. Nang mag-aalas 12 na ng hating gabi, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi siya maaaring manatiling nakaupo lamang. Kailangan niyang malaman kung ano ang tinutukoy ni Alon at ni Maya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay tila walang tunog. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan ng silid ni Alon, ang kanyang puso'y bumibilis sa bawat hakbang. Ang bawat hakbang na ginagawa ni Ligaya patungo sa silid ni Alon ay tila isang pagbaba sa isang madilim na bangin. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na lamang dala ng lamig, kundi ng nagbabadyang takot at pag-asa na sana'y mali ang kanyang mga hinala. Ang mga salitang maya, bukas, at walang makakahadlang ay paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Bawat isa ay isang matalim na patak ng asido sa kanyang puso. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Alon, huminto siya. Pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang mahahanap sa loob, ngunit alam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay bahagyang madilim. Tanging ang ilaw mula sa buwan ang tumatagos sa malalaking bintana. Nakita niya si Alon na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatalikod sa kanya. Ang mga balikat ay tila may bigat na pasan. Sa tabi niya nakatayo si Maya. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga mukha ay malapit sa isa't isa. Ang kanilang mga bulong ay tila musika sa bingi na tainga ni Ligaya. Hindi ko na kaya, Alon. Narinig ni Ligaya na sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati, ngunit may kasamang pagkaakit. Napapagod na ako sa ganito. Kailan ba tayo magiging malaya? Nilingon ni Alon si Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalasakit na tila peke. Isang maskara na hindi na kayang itago ang tunay na kulay. Mahal, alam mo naman na kailangan nating maghintay. Malapit na. Pagkatapos ng Lunes, pagkatapos ng lahat ng ito, magiging atin na ang lahat. Tiis lang, oo. Hinaplos niya ang pisngi ni Maya, isang kilos na dapat sanay para kay Ligaya, ngunit ngayon ay ibinibigay sa iba. Ang mga salitang iyon, magiging atin na ang lahat, ay parang kidlat na tumama kay Ligaya. Hindi lang ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa isang plano. Isang mas malaking plano. Napakuyom si Ligaya. Ang kanyang mga kuko ay halos tumagos sa kanyang palad. Ang dating sakit na naramdaman niya ay pinalitan ng isang malamig at matalas na galit. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Alon at sa kanyang nakikitang hinaharap, nakita niya ang mukha ng isang estranghero, isang lalaking handang isakripisyo ang lahat, kahit ang dangal at pagkatao, para sa pera. Bigla, narinig ni Maya ang maliit na kaluskos na nagmula sa pinto. Napalingon siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat nang makita niya si Ligaya na nakatayo roon,
Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ligaya! Sigaw ni Maya. Tila natatapunan ng malamig na tubig. Natauhan si Alon. Mabilis siyang tumayo. Iniwan si Maya na nakatulala. Ang dating kumpiyansa sa kanyang muka ay napalitan ng pagkataranta. Ligaya, anong ginagawa mo rito? Anong naririnig mo? Naririnig ko ang lahat, Alon. Mahinahong sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay tila yelo. Lumakad siya papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Alon. Lahat ng plano ninyo, lahat ng kasinungalingan mo. Napalunok si Alon. Sinubukan niyang magkunwari, ngunit ang pagkataranta sa kanyang mga mata ay nagpabagsak sa lahat ng kanyang maskara. Ligaya, hindi ito ang iniisip mo. Talaga ba, Alon? Tumawa si Ligaya, isang tawa na puno ng pait. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat, ang katotohanang nagtataksil ka sa akin o ang katotohanang ang lahat ng ito ay bahagi pala ng isang mas malaking plano para sa aking lahat. Tumingin siya kay Maya na ngayon ay umiiyak na nakayuko. At ikaw, ang babaeng tinulungan ko, pinagkalooban ko ng trabaho at tirahan, ito ang iyong pasasalamat? Hinawakan ni Alon ang braso ni Ligaya. Wala kang naintindihan, Ligaya. Kailangan kong gawin ito para sa ating kinabukasan. Ating kinabukasan? Muling tumawa si Ligaya, mas malakas na ngayon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa ating kinabukasan, Alon. Tapos na ang lahat ng yan. Ang kinabukasan na gusto mong makuha mula sa akin ay hindi mo makukuha. Dahan-dahan, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Ligaya. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ito ay nababalot na ng isang matalas na determinasyon. Ang pagkabigla ng kanyang nadiskubre ay nagbigay daan sa isang malinaw na larawan ng kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang puso ay parang bato na ngayon, walang emosyon. Tanging isang layunin lamang ang umiiral, ang paghihiganti. Umalis ka na dito, Alon. Malamig na sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay hindi na nagpapakita ng kahit anong kahinaan. At ikaw, tumingin siya kay Maya. Mag-empake ka na ng gamit mo. Hindi ka na kailangan dito. Nang walang imik, lumabas si Ligaya sa silid. Iniwan ang dalawang nakatulala at natatakot. Sa kanyang paglalakad, pabalik sa kanyang sariling silid, ang kanyang isipan ay malinaw na. Ang pagdududa at sakit ay napalitan ng isang malamig na galit. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang siguruhin na ang kanilang bukas ay hindi darating kailanman. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial. Hira, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Kailangan ko ang tulong mo, ngayon din. Ang lamig ng kape mula sa kape ng Pag-asa ay tila hindi sapat para pawiin ang panginginig ng aking mga kamay. Nasa harap ko si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at galit para sa akin. Ang mga salita na lumabas sa aking bibig noong nakaraang gabi. Ang tungkol sa plano ni Alon, ang tungkol kay Maya, ay tila mga bubog na bumalik sa akin ngayon. Mas matalas, mas masakit. Ang kasinungalingan na narinig ko ay hindi lamang sumira sa aking tiwala, kundi pati na rin sa imahe ng lalaking minahal ko. Hindi ko mapaniwalaan, Hira. Sabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong na lamang. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pinili kong makasama habang buhay, gagawin niya ang lahat para sa pera? At si Maya, ang babaeng binigyan ko ng pagkakataon. Hinawakan ni Hiraya ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay mahigpit. Tila nagbibigay ng lakas. Shh, Ligaya. Hindi mo kasalanan yan. Sila ang may kasalanan. Sila ang mga traidor. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab.
Anong plano mo? Napabuntong hininga ako. Pinilit na ituon ang aking isipan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang determinasyon ay mas malakas. Hindi ko nahahayaang masira nila ang buhay ko. Hindi ko nahahayaang makuha nila ang kahit ano mula sa akin. Tumingin ako kay Hiraya. Ang aking mga mata ay may bagong kislap. Gagantihan ko sila. Gagawin ko ang lahat para masira sila, tulad ng pagsira nila sa akin. Naglabas si Hiraya ng isang maliit na notebook at panulat mula sa kanyang bag. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat. Kailangan nating maging detalyado. Kailangan nating maging perpekto. Habang nagsasalita ako, inilalatag ko ang lahat ng aking narinig. Ang mga detalye tungkol sa Hacienda Amethyst. Ang mga transaksyon na narinig ko mula sa usapan nila ni Alon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tibay ko. Ngunit parang may isang bahagi ng aking sarili na namatay noong nakaraang gabi. At ang natira ay ang isang matapang at determinado na bersyon ng ligaya na hindi ko pa nakikilala. May narinig akong tungkol sa mga kumpanya, sabi ko, habang tumatango si Hiraya at nagsusulat. Parang may mga shell companies na ginagamit si Alon para sa mga transaksyon at ang pag-aasikaso niya sa papeles ng hacienda. Kailangan nating masuri iyon. Okay? Sabi ni Hiraya, tinitingnan ang kanyang mga tala. Kailangan natin ng ebidensya, mga dokumento, mga bank statements. Kailangan nating ipakita sa lahat na hindi lang sila masama, kundi kriminal. Nagpatuloy kami sa pagpaplano. Bawat salita ay isang hakbang palayo sa aking nakaraan at isang hakbang patungo sa aking bagong misyon. Binigyan ko si Hiraya ng mga pangalan ng mga tao na maaari niyang kontakin. Mga dating empleyado ng pamilya, mga abogado na mapagkakatiwalaan. Si Hiraya, sa kanyang pagiging mausisa at matalino, ay agad na nag-isip ng mga paraan para makuha ang impormasyon nang hindi nagdudulot ng hinala. Pagkatapos ng ilang oras nang matapos ang aming kape at ang aming mga tala, nagpaalam si Hiraya. Mag-iingat ka, Ligaya, at huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi. Nang maiwan akong mag-isa sa kape ng Pag-asa, napatingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang mukha na nakatingin pabalik ay hindi na ang Ligaya na nalungkot at nagduda. Ito ay ang Ligaya na nakakita ng katotohanan. Ang Ligaya na handang lumaban. Bumalik ako sa mansyon. Hindi na ako ang Ligaya na lumabas kanina. Ang bawat sulok ng bahay na ito, na dating simbolo ng aking kaligayahan, ngayon ay simbolo ng aking pagkamuhi at ang aking bagong layunin. Sa pagpasok ko sa silid ni Alon, na ngayon ay tila isang lugar ng pagtataksil, may napansin akong isang folder na nakatago sa ilalim ng kanyang desk. Mayroon itong label na Hacienda Amethyst. Confidential. Dahan-dahan ko itong kinuha. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga kopya ng mga legal na dokumento, mga kontrata, at mga financial reports na tila wala sa ayos. Marami sa mga ito ay tila may mga pirma na hindi ko pamilyar, at ang mga petsa ay tila may mga pagbabago. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Ito na siguro ang simula. Ang mga dokumentong ito, kung mapapatunayan na peke o manipulated, ay maaaring maging susi. Maingat kong kinuha ang folder. Itinago ito sa isang ligtas na lugar sa aking silid. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal. Kailangan kong maging mas maingat, mas mapanuri. Kailangan kong maging isang multo sa aking sariling tahanan. Nagmamasid, naghahanap ng bawat pagkakataon para maibagsak ang pundasyon ng kasinungalingan ni Alon. Ang paghihiganti ay isang mahabang laro at ako, si Ligaya de la Vega, ay handa nang magsimula. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila nababago. Dati, ito'y puno ng init at seguridad. Ngayon, ito'y humihinga ng tensyon ng mga hindi nasasabing salita. Ang bawat sulok ay tila nagtatago ng mga lihim
At ako, si Ligaya de la Vega, ang nag-iisang nakakaalam ng lahat. Ang folder na nakuha ko mula sa silid ni Alon ay maingat kong itinago sa aking personal vault. Ang mga dokumento sa loob nito ay hindi pa tiyak kung ano ang kahulugan, ngunit ang pakiramdam ko ay ito ang magiging sandata ko. Kailangan ko ng karagdagang ebidensya at para makuha iyon, kailangan kong maglaro. Kailangan kong magkunwari. Bumaba ako sa dining hall sa umaga ng Lunes, ang araw na dapat sana'y pagdiriwang ng aming anibersaryo. Ngunit ngayon, ito na ang simula ng aking plano. Si Alon ay naroon na, kumakain ng kanyang almusal na parang walang nangyari. Ang dating pagkabahala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagiging kampante, halos pagmamataas. Alam niyang nahuli niya ako. Alam niyang alam ko na. Ngunit tila hindi siya natatakot. Marahil iniisip niyang wala akong magagawa o na ang kanyang mga kasinungalingan ay sapat na para manatili akong kontrolado. Magandang umaga, mahal. Sabi ko, sinubukang ibigay ang pinakanatural na ngiti na kaya ko. Inilagay ko ang aking bag sa katabing upuan at umupo. Mukhang maaga kang gumising ngayon. Ngumiti si Alon, isang nengiti na tila naglalaro sa kanyang mga labi. Ikaw rin, mahal. May mahalaga lang akong dapat ayusin bago ang ating pagdiriwang ngayong gabi. Pagdiriwang, ang salita ay tila isang pangungutya sa akin. Oo, sabi ko, kumuha ng tinapay. Huwag kang mag-alala. Lahat ay handa na. Tiyak na magiging espesyal ang gabing ito. Sa loob-loob ko, ang espesyal na gabing iyon ay hindi niya inaasahan. Habang kumakain kami, sinubukan kong maging ordinaryo. Nagtanong ako tungkol sa kanyang negosyo. Nagkunwari akong interesado sa mga halaga na pinag-uusapan nila. Si Alon na naman, tila nasisiyahan sa aking pagbabago, ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang mga tagumpay, ang mga deal na malapit na niyang isara. Hindi ko napigilang mapansin ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagiging kampante, ang kanyang cellphone ay palaging nasa tabi niya, at paminsan-minsan, tinitingnan niya ito na may bahid ng kinakabahan ngunit may halong kasiyahan. Sa pagitan ng mga pangungusap ni Alon, napansin ko si Maya na naglilinis sa kusina. Ang aming mga mata ay nagtama sandali. Tila may pag-aalangan sa kanyang mukha, ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng pagiging tahimik. Tila siya'y isang anino na gumagalaw sa mga gilid, nakatingin, ngunit hindi nakikialam. Alam kong hindi siya dapat magtiwala, ngunit ang kaalaman na siya ay bahagi ng plano ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Kinabukasan, nagpatuloy ang aking pag-arte. Sa isang hapunan, nagkunwari akong nahuli ko si Alon na may kausap sa telepono na tila may itinatago. Mahal, sino yon? Tanong ko, na may halong pag-aalala na tila tunay. Wala lang yon, mahal. Sagot ni Alon, mabilis na pinatay ang tawag. Isang supplier lang, may kaunti lang silang problema sa delivery. Talaga ba? Sabi ko, tumingin sa kanya ng diretsyo. Parang hindi naman yata yon ang tono ng boses mo. Nagpakita ng bahagyang pagkainis si Alon. Ligaya, wag mo na akong kulitin. Alam mo namang wala akong itinatago sa'yo. Pinilit kong ngumiti. Oo naman, basta't alam kong ligtas tayo. Ang pag-arte na ito ay nakakapagod, ngunit bawat pagkakataon na nagpapanggap akong walang alam, mas lalo lang lumalakas ang aking determinasyon. Nararamdaman ko ang bawat kilos niya, bawat pag-iwas niya sa aking tingin, bawat mabilis na pagtingin sa kanyang cellphone. Ang mga ito ay mga maliliit na piraso ng puzzle na unti-unti kong binubuo. Sa pamamagitan ni Hiraya, nakakuha kami ng mga impormasyon tungkol sa ilang kumpanya na konektado kay Alon. Marami sa mga ito ay tila walang aktibong operasyon, mga shell companies nga kung tawagin. May mga transaksyon na tila hindi naaayon sa karaniwang negosyo. Ang mga ito
ay nagsimulang magbigay ng mas malinaw na larawan ng kanyang mga ginagawa. Habang lumalalim ang aking investigasyon, mas lalo akong nababahala sa kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Alon. Ngunit sa bawat bagong impormasyon, ang aking loob ay tumitibay. Hindi ito tungkol sa pagdurusa ko, kundi tungkol sa pagkuha ng katarungan. Tinitingnan ko si Alon, ang lalaking nagpanggap na nagmamahal sa akin, at nakikita ko lamang ang isang mandarambong na kailangang pigilan. Ang gabing ito, ang gabing dapat sana'y pagdiriwang, ay nagiging simula ng aking pakikidigma. Nagkunwari akong masaya, nagkunwari akong walang alam, habang sa likod ng aking mga ngiti, naghahanda na ang aking mga hakbang para sa isang mas malaking pagbagsak. Ang hapunan para sa aming anibersaryo ay tila isang malaking dula-dulaan. Ako ang aktres na nagpapanggap na masaya. Si Alon ang aktor na naniniwala sa sarili niyang kasinungalingan. At si Maya ay ang anino sa gilid na tila naghihintay sa kanyang pagkakataon. Habang naghahain ako ng alak, ang aking mga kamay ay nanatiling matatag, ngunit sa loob-loob ko, ang aking puso ay bumibilis. Ang mga salitang narinig ko noong gabing iyon ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan. Kailangan nating maghintay. Magiging atin na ang lahat. At ang pinakamasakit, si Maya, tao lang siya, ligaya. Huwag mo siyang isali. Alam kong hindi ito ang tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Ang mga shell companies, ang mga kontrata, ang pagnanais na makuha ang lahat. Lahat ng ito ay nagtuturo sa isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape kami sa sala, nagkunwari akong may naalala. Alon mahal, tungkol pala sa Hacienda Amethyst. Sabi ko, sinubukang panatilihin ang kalmadong tono. May mga papeles ka bang kailangan kong pirmahan? Nakita ko kasi ang isang folder na may mga dokumento doon sa silid mo kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Alon at napansin ko ang bahid ng pagkataranta sa kanyang muka bago ito mabilis niyang naitago. Ah, yun ba? Mga lumang papeles lang yon, mahal. Hindi mo na kailangang intindihin yon. Sinubukan niyang abutin ang kanyang baso ng kape, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Pero may nakita akong pangalan mo at ng isang Mr. De Leon. Patuloy ko, tinitingnan siya ng diretso. At ang mga petsa, parang hindi tugma sa mga nakaraang taon. Biglang tumayo si Alon. Ang kanyang mukha ay namula. Ligaya, hindi mo dapat binabasa ang mga pribadong dokumento ko. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ang kanyang boses ay tumataas. Nawawala na ang kanyang pagpapanggap. Bakit ka ba masyadong nag-iimbestiga? Dahil asawa mo ako, Alon. Sumbat ko, ang aking tinig ay nagsisimulang lumakas. Dahil may karapatan akong malaman kung ano ang nangyayari sa buhay ng lalaking pinakasalan ko. Sa sandaling iyon, narinig namin ang pagbukas ng pinto ng kusina. Si Maya, hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa doon. Marahil ay narinig niya ang ingay. Tumayo siya roon, nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ano niyang nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Nilingon siya ni Alon. Ang kanyang galit ay tila napunta sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na manatili ka lang sa iyong silid pagkatapos ng hapunan? Narinig ko lang ang sigawan ninyo, sabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ligaya. Pagkatapos ay kay Alon. Tama na yan. Sigaw ko. Ang aking pasensya ay tuluyan ng naubos. Alon, sino ba talaga si Mr. De Leon at ano ang kinalaman niya sa Hacienda Amethyst? Napalunok si Alon. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ang pag-iisip kung ano ang sasabihin. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang kakaibang ngisi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ang ngising yon na nakita ko sa kanya noong una niya akong binola. Ang
Ang ngising nagbabalik sa akin, sa aking kabataan. Ngunit ngayon, ito ay mas malamig, mas mapanganib. Alam mo, Ligaya, sabi niya, ang kanyang tinig ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit may halong panunuya. Napaka-inosente mo pa rin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking puso ay bumibigat. Ngumisi si Alon. Si Mr. De Leon, siya ang aking financial advisor at ang mga papeles na yon ay tungkol sa pagbili ng Hacienda Amethyst, isang proyekto na matagal ko nang pinaplano. Napakunot ang aking noo. Pagbili? Ngunit sa akin ito napunta mula pa sa aking mga magulang. Oo, napunta sa'yo, sabi niya, lumapit sa akin, hinawakan ang aking braso. Ang dating init ng kanyang paghawak ay ngayon ay parang malamig na bakal. Ngunit ang pera na ginamit ko para sa mga deal na yon, ang mga puhunan na nagpalaki ng halaga ng mga kumpanya ko. Lahat yon ay nagmula sa pera mo. Ang mga kontrata na nakita mo, Ligaya, ay ang mga kontrata kung saan pinapayagan mo akong pamahalaan ang iyong mga assets. Hindi ko ito binibili. Ginagamit ko lang ang iyong pera para sa aking mga proyekto. At ang mga proyekto na ito ay ang tunay na magpapayaman sa atin. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang 1 toneladang bato. Hindi ito pagtataksil, hindi ito simpleng pag-abuso. Ito ay isang komplikadong panloloko. Ang lahat ng ito ay isang plano. Ang aking pera, ang aking mana, ay ginagamit niya para sa sarili niyang mga layunin, habang ako naman ay pinaniwala niya na lahat ay para sa ating kinabukasan. Ang aking mga hinala tungkol sa lahat ay totoo. Ngunit hindi sa paraang inakala ako. Hindi niya ito babaliktarin. Ginagamit niya ang aking yaman para palakihin ang kanyang sariling imperyo. Tumingin ako kay Maya na ngayon ay nakatayo roon na parang nabingi. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Tila hindi rin niya inaasahan ang ganitong pahayag mula kay Alon. Hindi iyan totoo, sabi ni Maya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Sinabi mo sa akin na ikaw at si Ligaya ay maghihiwalay na. Manahimik ka! Sigaw ni Alon kay Maya, nawawalan ng kontrol. Hindi mo kailangang makialam dito. Ngunit ang mga salita ni Alon ay sapat na. Narinig ko ang pag-amin sa kanyang mga mata, sa kanyang tono. Ang aking pagkakaintindi sa sitwasyon ay nabago ng lubusan. Ang paghihiganti na nais ko ay hindi na lang para sa pagtataksil, kundi para sa malaking panloloko. Kaya pala, sabi ko, ang aking tinig ay mahinahon ngunit puno ng lamig. Kaya pala gusto mong magmadali sa mga papeles. Hindi para sa ating anibersaryo, kundi para sa iyong mga proyekto. Nakatitig lang sa akin si Alon. Tila hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang kanyang pagiging kampante ay nawala na. Napalitan ng takot. Hindi mo magagawa yan, Ligaya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon. Hindi mo maaring sirain ang lahat ng ito. Ngumisi ako, isang ngisi na puno ng pait at determinasyon. Alon, ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Ngayon, hayaan mong ako naman ang magbigay ng hustisya. Ang mga mata ni Ligaya ay tila mga matutulis na patalim, ngunit hindi ko na ito pinansin. Ang aking plano ay halos perpekto na. Ang mga dokumento na na-finalize ko sa tulong ni Mr. De Leon ay nagpapakita ng isang sitwasyon kung saan ang mga assets ni Ligaya ay hindi na lamang nakatago, kundi inilipat na sa akin para sa mas maayos na pamamahala. Ang kanyang pagiging inosente ay ang aking pinakamalaking sandata. Siya'y isang babaeng mas gusto ang kapayapaan kaysa sa gulo. Kaya naman, kapag ipinakita ko sa kanya ang katotohanan na ang pera niya ay mas ligtas sa akin, malamang ay tatanggapin niya ito. Ang pag-amin ni Ligaya tungkol sa folder na nakita niya
ay nakapagbigay ng bahagyang kaba sa akin, ngunit mabilis ko itong napalitan ng pagiging kampante. Kailangan kong ipakita sa kanya na mas malakas ako, na mas alam ko ang nangyayari. Ang kanyang pag-aalala ay bunga lamang ng kanyang kawalan ng kaalaman sa mundo ng negosyo. Ligaya, mahal, sabi ko, sinubukang ibalik ang lambing sa aking tinig pagkatapos ng aming mainit na pagtatalo. Yumakap ako sa kanya, ramdam ang kanyang pagiging matigas. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng ito ay para sa atin, para sa kinabukasan natin. Hindi ko nais na isali ka sa mga komplikadong bagay na ito. Napansin ko ang pagkunot ng noo niya, ngunit nanatili siyang tahimik. Magaling. Ang kanyang pagkamahiyain ay nagiging bahagi ng aking laro. Huwag ka nang mag-alala. Patuloy ko. Hinahaplos ang kanyang likod. Ang lahat ay maayos na. Sa Lunes, pagkatapos ng ating anibersaryo, ipapakita ko sa iyo ang mga bagong kontrata. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Mapapatahimik ka na. Ang salitang Lunes ay tila nagbigay ng kakaibang kaba sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Tila tinanggap niya ang aking paliwanag, o marahil ay pinili niyang tanggapin ito. Ang kanyang pagiging tahimik ay nagbigay sa akin ng pag-asa na magtagumpay ako. Habang papalapit ang Lunes, mas lalo akong nagiging abala. Kailangan kong siguraduhin na lahat ay nasa tamang lugar. Nakausap ko na si Mr. De Leon. Ang mga pirma sa mga dokumento ay tila tunay at ang mga papeles ay handa nang isumite sa korte kung kinakailangan. Ang Hacienda Amethyst ay halos nasa akin na. Pagdating ng Lunes ng gabi, ang pagdiriwang ay nagsimula. Ang mga bisita ay dumating, ang musika ay tumugtog, at ang mga pagkain ay inihanda. Si Ligaya, gaya ng inaasahan ko, ay mukhang malungkot, ngunit pinilit niyang ngumiti. Ang kanyang pagiging tahimik ay nagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Marahil ay natatakot siyang gumawa ng eksena, o marahil ay nag-iisip na lamang siya kung paano niya tatanggapin ang aking desisyon. Habang nagaganap ang pagbuhos ng alak at ang mga pagbati, naglakad ako palapit kay Maya na nakatayo sa isang sulok, tila hindi komportable. "Kamusta ka?" bulong ko. Umiling si Maya. "Hindi maganda, Alon. May kakaiba sa kilos ni Ligaya nitong mga nakaraang araw. Parang may alam siya." Napatawa ako ng mahina. "Huwag kang mag-alala. Alam niya lang na hindi na siya ang sentro ng atensyon. Ang mahalaga ay kung ano ang magiging kasunod." Ngunit ang mga salita ni Maya ay nagtanim ng maliit na binhi ng pagdududa sa aking isipan. Si Ligaya ay hindi karaniwang babae. Mayroon siyang talino na hindi ko dapat baliwalain. Subalit hindi ko ito pinansin. Ang aking ambisyon ay mas malaki kaysa sa anumang pagdududa. Sa gitna ng pagdiriwang, nang ang lahat ay abala sa pag-uusap at pagkain, napansin kong tumayo si Ligaya. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi takot, hindi lungkot, kundi isang matalas na determinasyon. Tila may nagbago sa kanya. Bigla, naglakad siya papunta sa entablado kung saan dapat sana'y magsisimula ang isang maliit na pagtatanghal. Kinuha niya ang mikropono. "Magandang gabi po sa lahat," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. Umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Maraming salamat po sa pagdalo sa espesyal na gabing ito." Nagtinginan kami ni Alon. Ano ang ginagawa niya? Ngayon, patuloy ni Ligaya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. "Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang katotohanan. Isang katotohanan na hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pagtitiwala at sa mga kasinungalingang bumubuo sa ating buhay." Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa aking likod. Ang aking mga kasamahan sa negosyo, ang mga kaibigan ng aking mga magulang, lahat ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Ang aking pagiging kampante ay nagsimulang maglaho.
Ang lalaking ito, sabi ni Ligaya, itinuro ako. Si Alon Reyes, ang aking asawa, ay hindi lamang nagtaksil sa akin. Higit pa roon, nilinlang niya ako. Nagsimula ang bulong-bulungan sa mga bisita. Ang mukha ni Alon ay nawalan ng kulay. Si Maya, na nasa bandang likuran, ay tila nanigas din. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Matagal na niyang pinlano ito, sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit ngunit may lakas. Ang mga papeles na nasa harapan natin ngayon, hindi ito para sa ating kinabukasan. Ito ay para sa kanya lamang. Ginagamit niya ang aking yaman, ang aking mana, para sa kanyang sariling ambisyon. Ang Hacienda Amethyst na dapat ay aking ipapamana sa susunod na henerasyon ay plano niyang angkinin para sa sarili niya. Sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit ang aking mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Ang mga tao ay nakatingin sa akin. Ang ilan ay may pagkamangha, ang ilan ay may pagkamuhi. Narinig ko ang lahat. Patuloy ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit hindi tumutulo. Narinig ko ang usapan ninyo ni Mr. De Leon. Narinig ko ang plano mong isali si Maya. At pagkatapos ay itapon na lamang siya kapag hindi mo na kailangan. Tama ba ako, Alon? Tumingin ako kay Maya. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng katiyakan. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang plano ko, na tila perpekto, ay biglang naging isang malaking kabiguan. At ikaw, Maya, sabi ni Ligaya, ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya habang nakatingin sa kanya. Ikaw ay ginamit lamang, tulad ko. Ang mga salitang yon ang tila naging huling patak. Ang aking pagiging mapagmataas, ang aking pagiging kampante, ay biglang nawala. Ang aking mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Ang aking plano ay nabisto. Ang aking pagkatao ay nabulgar. Ang katahimikan pagkatapos ng pahayag ni Ligaya ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Ang mga mata ng bawat bisita ay nakatuon sa akin. Sa aming dalawa ni Alon, ang kanyang mukha na puno ng pagmamataas kanina ay ngayon ay maputla at nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang panga ay naninigas. Ligaya, sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, ngunit puno ng panganib. Ano ang ginawa mo? Ginawa ko ang nararapat, Alon. Sagot ko, ang aking tinig ay matatag, kahit na ang aking puso ay bumibilis sa bawat segundo. Nakita ko ang paglapit ng mga pulis na tinawagan ko bago pa man ang pagdiriwang. Narinig ko ang mga bulong-bulungan, ang pagtataka, ang pagkondena. Sinira mo ang lahat, sigaw ni Alon. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan nang nawala. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit naharang siya ng mga security guard na nasa paligid. Sinira ko ang isang kasinungalingan, Alon. Sabi ko, hindi na tinag. Sinira ko ang panlilinlang mo. Nilingon niya si Maya, na nakatayo pa rin doon na parang estatwa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Sigaw niya. Hindi ako. Sabi ni Maya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ikaw ang may kasalanan. Sinabi mo sa akin na lahat ay magiging maayos. Habang nagkakagulo sila, narinig ko ang paglapit ng aking abogado, si Attorney Garcia, kasama ang ilang opisyal. Ang mga dokumento na nakuha ko mula sa silid ni Alon, ang mga ebidensyang nakuha ni Hiraya tungkol sa mga shell companies, ang testimonya ni Maya, lahat ay nagsama-sama. Ligaya, sabi ni Attorney Garcia, ang kanyang mukha ay seryoso. Nandito na kami. Handa na ang lahat. Pero kailangan mong maging maingat. Sa sandaling iyon, isang anino ang bumagsak sa aking likuran. Naramdaman ko ang paghawak sa aking braso. Si Alon. Hindi ko napansin na nakalapit siya. Akala mo tapos na ang lahat, Ligaya? Bulong niya sa aking tenga.
Ang kanyang hininga ay mainit sa aking leeg. Akala mo mananalo ka? Lumingon ako sa kanya. Ang aking mga mata ay nagbabaga. Tapos na ang laro mo, Alon. Tapos na. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Hindi pa. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakalaban. Hinigpitan niya ang hawak sa aking braso. Ramdam ko ang sakit. May mga bagay kang hindi alam, Ligaya. Mga bagay na maaari mong pagsisihan habang buhay. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay bumibigat. Ano pa ang hindi ko alam? Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ko ang Hacienda Amethyst? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi lang dahil sa yaman mo. Ito ay dahil sa isang alaala. Isang alaala na ikaw ang pumigil sa akin na makuha ang gusto ko noon pa man. Ang mga salitang yon ay tila tumagos sa akin. Hindi ko maintindihan ano ang tinutukoy niya. Nung bata pa tayo, patuloy niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kapaitan. Alam mo ba na ang pamilya ko ay malapit nang mabili ang lupaing ito? Ngunit dahil sa isang aksidente, nawala ang lahat. At ang aksidenteng iyon, ikaw ang may kinalaman. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko maalala ang anumang bagay na ganito. Gusto kong maghiganti. Sabi niya, ang kanyang tinig ay bumaba sa isang pabulong na puno ng galit. Gusto kong makuha ang lahat ng yon pabalik. Ngunit hindi ko alam kung paano hanggang sa nagkita tayo ulit. At naalala ko ang lahat. Ang paghawak niya sa aking braso ay lalong humigpit. Ngayon, Ligaya, sabi niya, ang kanyang mukha ay malapit sa akin. Alam mo na, hindi lang ikaw ang nasasaktan. Ang buong pamilya mo, ang reputasyon mo, lahat yan ay maaari kong sirain. Biglang, may malakas na humila sa akin palayo kay Alon, si Attorney Garcia at ang dalawang pulis. Narinig ko ang mga salita ni Alon, ang kanyang mga banta, ngunit tila malayo na ang mga ito sa aking pandinig. Ang katotohanan na ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang lumang away na hindi ko maalala, na ang kanyang paghihiganti ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ko. Lahat ng yon ay nagdulot ng matinding takot sa aking puso. Narinig ko ang mga salita ni Alon na tila echo sa aking isipan. Alam mo na, hindi lang ikaw ang nasasaktan. Lahat yan ay maaari kong sirain. Napansin ko ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon na sirain ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking plano, ay maaaring maglaho sa isang iglap. Ang aking tagumpay ay tila naging isang malaking kabiguan. Ang aking kaligtasan ay nasa panganib. Habang inilalabas nila si Alon, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako ng higit pang pagdurusa. Hindi pa ito ang katapusan, Ligaya. Sabi niya, bago siya tuluyang ilabas ng bulwagan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang aking paghinga ay mababaw. Ang aking plano ay nagtagumpay sa pagbubunyag ng kanyang panloloko. Ngunit sa pagbagsak niya, tila kasama niyang hihilahin pababa ang aking mundo. Ang aking tagumpay ay naging isang malaking pagkawala. Ang katahimikan sa bulwagan ay kasing bigat ng aking puso. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin at kay Alon na ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay kasing kulay ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin. Narinig ko ang bulong-bulungan, ang pagtataka, ang ilang pagkondena. Ngunit sa sandaling iyon, wala akong naririnig, kundi ang aking sariling tibok ng puso at ang mga salita ni Alon na nagbabanta. Hindi pa ito ang katapusan, Ligaya. Ang kanyang huling mga salita bago siya ilabas ng mga pulis at security guards. Ang mga salitang iyon ay tila naglalaro pa rin sa aking isipan, nagtatanim ng takot. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, kailangan kong magpakatatag. Tumingin ako sa mga bisita, sa aking pamilya,
kay Hiraya na nagbibigay sa akin ng lakas mula sa gilid. Kinuha ko ang aking telepono. Ang aking mga daliri ay nanginginig pa rin. Napakabilis kong nag-type ng mensahe kay Attorney Garcia na kasalukuyan ng nag-aayos ng mga legal na hakbang para kay Alon. Kailangan ko na ang tulong mo, Atty. Roy. Sabi ko sa mensahe, hindi lang ang tungkol sa panloloko niya sa akin, ang tungkol sa hacienda. Ihanda mo ang lahat. Hindi ko na hinintay ang sagot. Nakita ko si Maya na nakatayo sa bandang likuran. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Ramdam ko ang awa sa kanya, ngunit ang kanyang papel sa lahat ng ito ay hindi ko maaaring kalimutan. Napalunok ako. Ang aking plano ay nagtagumpay sa pagbubunyag ng kasinungalingan ni Alon. Ngunit ang kanyang mga huling salita ay nagdulot ng bagong alon ng pangamba sa aking puso. Mayroon pa ba siyang ibang paraan para sirain ako? Bigla, narinig ko ang yabag ng mga paa papalapit. Si Alon. Hindi ko napansin na nakalabas na pala siya sa mga pulis. Marahil ay nagamit niya ang kanyang impluensya. Nakatayo siya sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Akala mo tapos na ang lahat, Ligaya? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng panganib. Hindi mo alam kung sino ang iyong kinakalaban. Tapos na ang laro mo, Alon. Sagot ko. Sinisikap na panatilihin ang aking tinig na matatag. Laro? Tumawa siya, isang tawang walang saya. Hindi ito laro, Ligaya. Ito ay giyera. At hindi mo pa nakikita ang tunay na galit ko. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisita na nakatingin sa amin. Alam mo ba kung bakit gusto kong makuha ang hacienda? Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay bumibigat. Hindi ko alam, sabi ko. Dahil ito ay dapat sanay akin noon pa man. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagsimula ang mga bulong-bulungan muli, mas malakas na ngayon. Ang kanyang galit ay tila nahawa sa mga tao. Noong bata pa tayo, patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang pamilya ko ay malapit ng bilhin ang lupaing ito. Ngunit dahil sa isang aksidente, nawala ang lahat. At ang aksidenteng iyon, ikaw ang may kinalaman. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko maalala ang anumang bagay na ganito. Gusto kong maghiganti, sabi niya. Ang kanyang tinig ay bumaba sa isang pabulong na puno ng kapaitan. Gusto kong makuha ang lahat ng yon pabalik at ikaw ang naging susi ko. Naramdaman ko ang paghawak sa aking braso, ngunit hindi ito si Alon. Si Attorney Garcia. Ligaya, kailangan na nating umalis, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagmamadali. Mayroon siyang plano na sirain ka. Ngunit bago pa man kami makagalaw, nagsalita si Ligaya. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tama ka, Alon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas. Hindi mo pa nakikita ang tunay kong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at sa isang iglap, ang malaking screen sa likod niya ay nagliwanag. Lumabas ang mga litrato ni Alon at Maya na nagpapakita ng kanilang pagtataksil. Sunod, lumabas ang mga kopya ng mga dokumento, ang mga kontrata na pirmado ni Alon, ang mga bank statements na nagpapakita ng mga transaksyon sa mga shell companies. Ito ang katotohanan, Alon, sabi ni Ligaya. Ang kanyang tinig ay puno ng lakas. Hindi lamang ang iyong pagtataksil, kundi ang iyong panloloko. Ang iyong plano na agawin ang Hacienda Amethyst gamit ang pera ko. Nagulat si Alon. Ang kanyang mukha ay nanlilisik sa galit, ngunit wala siyang magawa. Ang mga bisita ay nanonood. Ang ilan ay may pagkamangha. Ang ilan ay may pagkondena. At ikaw, Maya? Sabi ni Ligaya. Tumingin kay Maya. Ang kanyang tinig ay lumambot ng bahagya.
Alam mo ba na ang lahat ng ito ay plano lang ni Alon? Nagagamitin ka lamang niya at pagkatapos ay itatapon? Nagsimulang umiyak si Maya. Hindi, hindi totoo yan, sigaw niya. Sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa iyo ang gusto mong marinig, sabi ni Ligaya. Tulad ng ginawa niya sa akin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbagsak ng huling depensa ni Alon. Ang kanyang muka ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Tumayo ako. Sa tabi ni Ligaya nagbibigay ng suporta. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya nagpatalo. Hindi siya nagpahina. Ang kanyang paghihiganti ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa, kundi tungkol sa pagkuha ng katarungan. Ang Hacienda Amethyst, sabi ni Ligaya, tumingin sa mga bisita, ay hindi lamang isang lupain. Ito ay isang simbolo ng aking pamilya at hindi ko hahayaang masira ito ng sinuman. Ang ingay, ang sigawan, ang pagtataka at pagkondena sa mga mukha ng mga dating kakilala. Lahat ng yun ay tila dumadampi sa akin na parang mga tinik. Ang mga salita ni Ligaya, ang mga dokumento na ipinakita niya, ang mga litrato, lahat ng yun ay nagpabagsak sa aking mundo. Ang aking perpektong plano, ang aking ambisyosong pangarap ay naglaho na parang usok. Naramdaman ko ang malamig na paghawak sa aking mga pulso. Mga pulis, hindi ko namalayan kung kailan sila dumating o kung paano nila ako napalibutan. Ang aking mga kasamahan sa negosyo na dati nakangiti sa akin, ngayon ay umiiwas ng tingin na parang ako'y isang salot. Ang aking pangalan na dati kasing kahulugan ng tagumpay, ngayon ay nasira na. Alon Reyes, inaaresto ka namin sa mga kasong pandaraya, sa pananalapi, paglabag sa mga kontrata, at paninirang puri. Sabi ng isang pulis, ang kanyang tinig ay matatag at walang emosyon. Sinubukan kong makipaglaban, ngunit ang aking lakas ay nawala na. Ang aking pagiging kampante ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Tumingin ako kay Ligaya na nakatayo roon, matatag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng awa na mas masakit pa kaysa sa galit. Hindi mo ito magagawa, Ligaya. Sigaw ko. Ang aking tinig ay nababasag. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko na, Alon. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit puno ng bigat. At ngayon, kailangan mong harapin ang mga bunga ng iyong mga ginawa. Narinig ko ang pag-iyak ni Maya sa likuran. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga salita ko sa kanya noon. Kapag nakuha na natin ang lahat, sasagutin ko ang lahat. Ngunit ang pangakong iyon ay tila kasing layunan ng mga bituin. Hindi ito ang plano natin. Sigaw niya, lumapit sa akin. Ngunit naharang siya ng mga bisita na tila gusto siyang ilayo sa akin. Ang plano? Tumawa ako. Isang tawa na puno ng pait. Ang plano ay para lang sa akin, Maya. Hindi kasama ka roon. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Ang kanyang mukha ay nabalot ng kawalan ng pag-asa. Tila niya naintindihan na siya'y ginamit lamang. Ngunit sa puntong ito, wala na akong pakialam. Ang aking mundo ay gumuho na. Habang hinihila ako palayo, ang aking mga mata ay nakatuon sa aking mga dating kasamahan. Ang mga taong dati humahanga sa akin, ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang kanilang pagtatago ay tila isang pagtatakwil. Ang aking pangalan ay hindi na magiging simbolo ng tagumpay, kundi ng kabiguan. Ligaya! Sigaw ko habang papalayo ako. Hindi pa ito tapos. Babalik ako. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang kabuluhan, tila hangin lamang. Sa aking paglabas sa mansyon, ang mga ilaw ng mga kotse ng pulis ay tila nagbibigay liwanag sa aking pagbagsak. Tumingin ako sa Hacienda Amethyst, ang lupain na dapat sana'y akin na. Ngayon,
Ito ay nasa kamay na ni Ligaya, ang babaeng minamaliit ko, ang babaeng akala ko ay kaya kong manipulahin. Habang isinasakay ako sa patrol car, ang aking huling tingin ay para kay Maya. Nakaupo siya roon, mag-isa, sa gitna ng mga bisita na tila wala nang pakialam sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ng kawalan. Tila siya rin ay nawalan ng lahat. Ang lamig ng rehas ng patrol car ay tila nagpapalamig sa aking nanlilisik na galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroon ding malalim na kawalan. Ang aking ambisyon, ang aking pagkamakasarili ay nagdala sa akin dito. Wala akong natira. Wala akong sinaktan, kundi ang sarili ko. Ang mga araw pagkatapos ng gabi ng pagbubunyag ay tila dumaloy na parang tubig. Ang kaguluhan, ang mga balita, ang mga legal na proseso, lahat ng ito ay lumipas na. Iniwan lamang ang isang malalim na kawalan sa aking puso. Ang Hacienda Amethyst, ang aking tahanan, ay tila iba na ngayon. Hindi na ito puno ng mga alaala ng kasiyahan, kundi ng mga anino ng pagtataksil at panloloko. Nakaupo ako sa balkonahe, ang aking tasa ng kape ay malamig na sa aking kamay. Ang simoy ng hangin ay pareho pa rin, ngunit ang pakiramdam ay iba na. Ang dating kalmado at seguridad ay napalitan ng isang uri ng kalungkutan na tila hindi mawala. Nakita ko kung paano bumagsak si Alon, kung paano siya kinondena ng lipunan. Nakita ko rin ang kalagayan ni Maya, nag-iisa at nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang aking tagumpay ay hindi nagdala ng kasiyahan na inaasahan ko. Sa halip, ito ay nag-iwan ng isang bakas ng kawalan. Ligaya? Napalingon ako. Si Hiraya, ang kanyang presensya ay palaging nagbibigay sa akin ng ginhawa. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Kamusta ka na?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay malumanay. Nagkibit balikat ako. Hindi ko alam, Hira. Sa tingin ko, tapos na ang laban. Ngunit parang hindi pa rin ako tapos. "Normal lang yan, Ligaya," sabi niya. Hinawakan ang aking kamay. "Nagdaan ka sa isang malaking pagsubok. Kailangan mo ng oras para gumaling." Pinilit kong ngumiti. Galing. Saan ako magsisimula?" "Mula sa simula," sagot ni Hiraya. "Mula sa iyong sarili." Naglakad-lakad ako sa mga hardin ng hasyenda. Ang mga bulaklak ay namumukadkad pa rin, ngunit hindi ko na halos napapansin ang kanilang ganda. Ang dating mga alaala ng aking pagkabata, ng aking mga magulang, ay tila naglalaho na rin. Ang lahat ng ito ay tila binago ng mga pangyayari. Isang araw, habang naglalakad ako malapit sa maliit na dalampasigan na bahagi ng aming lupain, may napansin akong isang bagay na kakaiba. Isang maliit na bangka na tila matagal nang naiiwan doon. Lumapit ako. Ito ay luma na, ngunit may kakaibang dating. Sa tabi nito, may isang maliit na kahon na nakalagay. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang larawan. Mga larawan ng aking mga magulang noong bata pa sila. Masaya, malusog. Mayroon ding isang sulat. Ito ay nakasulat sa sulat kamay ng aking ama. "Mahal kong Ligaya." Simula ng sulat. Kung mababasa mo ito, marahil ay marami nang nagbago. Ngunit sana, saan ka man naroroon at anuman ang iyong pinagdadaanan, huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Ang tunay na yaman ay hindi nasa mga lupain o sa pera. Nasa puso ito, nasa kakayahan mong magmahal at magpatawad. Minsan, ang pinakamahirap na kalaban ay ang ating sarili. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagtagumpayan ito. Napaluha ako. Ang mga salita ng aking ama ay tila bumuhay sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Ang paghihiganti, ang pagbagsak ni Alon ay nagbigay sa akin ng hustisya, ngunit hindi ito nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nasa pagtanggap.
sa pagpapatawad. Kinabukasan, nagpasya akong gawin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nakipag-ugnayan ako sa isang abogado, hindi para kay Alon, kundi para sa isang bagong simula. Gusto kong magbenta ng ilang assets, sabi ko sa abogado. Marami. At ang kikitain mula roon, gusto kong gamitin ito para sa isang layunin. Anong layunin, Ligaya? Tanong ng abogado. Nagtataka. Gusto kong magtayo ng isang institusyon. Sabi ko, ang aking tinig ay may bagong determinasyon. Isang lugar para sa mga kababaihang tulad ko. Mga kababaihang nasaktan, naloko, ngunit hindi sumuko. Isang lugar kung saan sila ay makakahanap ng pag-asa, ng suporta, at ng bagong simula. Nagsimulang lumiwanag ang aking mundo. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng bagong pag-asa. Ang aking paglalakbay sa paggaling ay nagsimula na, hindi sa paglimot sa nakaraan, kundi sa paggamit nito bilang pundasyon para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang pagbebenta ng ilan sa aking mga assets ay hindi naging madali. Ngunit ang bawat transaksyon ay tila nagiging hakbang palayo sa mga anino ng nakaraan. Ang pera na dating simbolo ng aking pagkakakilanlan, ng aking pagiging Ligaya de la Vega na mayaman at mayaman, ay ngayon ay nagiging kasangkapan para sa isang mas malalim na layunin. Ang mga plano para sa sentro ng pag-asa para sa kababaihan ay nagsisimulang mabuo, mula sa mga blueprint hanggang sa mga unang pundasyon. Ang pagbisita ko sa isang lokal na katuwang na kampo para sa mga batang ulila ay nagbago sa akin. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga simpleng pangarap ay nagpaalala sa akin ng kahalagahan ng pagbibigay. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi ng pagbibigay ng oras, ng atensyon, ng pagmamahal. Ang mga batang iyon, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, ay nagpapakita ng isang uri ng tibay na hinahangaan ko. Ligaya, tawag ng isang babae. Ang kanyang tinig ay puno ng kabaitan. Siya si Aling Nena, ang matandang tagapamahala ng kampo. Nakilala ko siya sa aking mga unang pagbisita. Halika rito, gusto kang makilala ni Princess. Sumunod ako kay Aling Nena, patungo sa isang maliit na sulok kung saan nakaupo ang isang batang babae, hindi hihigit sa 6 na taong gulang, na may mga matang tila puno ng maraming kwento. Si Princess po, sabi ni Aling Nena. Mahilig siyang mag-drawing. Lumapit ako sa bata. Kumusta ka, Princess? Tanong ko. Ngumiti. Tumingin sa akin ang bata. Pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa kanyang hawak na papel. Nag-drawing siya. Ito ay isang bahay na may malaking hardin at puno ng mga bulaklak. Sa tabi ng bahay may 2 figura na magkahawak kamay. Sino sila? Tanong ko. Siya po si Mama, sabi niya. Itinuturo ang isang figura. At siya po si Papa. Nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib. Alam kong wala na ang kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang pagguhit ay nagpapakita ng kanyang pag-asa. Maganda ang drawing mo, sabi ko. Sana balang araw, magkaroon ka ng sarili mong bahay na ganito. Ngumiti ang bata. Isang ngiti na tila nagliliwanag sa buong silid. Opo, magkakaroon po ako. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagbibigay. Ang aking mga plano para sa sentro ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa mga babae na nakaranas ng katulad ko, kundi tungkol din sa pagbibigay ng pag-asa sa mga susunod na henerasyon. Sa aking pagbabalik sa hasyenda, nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Ang mga construction workers ay abala sa pagtatayo ng sentro. Ang bawat pagmartilyo, ang bawat paghuhugis ng bakal, ay tila nagiging bahagi ng aking sariling paggaling. Isang hapon, habang sinusuri ko ang mga materyales na darating, may napansin akong isang babaeng naglilinis
Sa isa sa mga lumang bodega ng hasyenda, ang kanyang kilos ay pamilyar. Ang kanyang tahimik na pagtatrabaho ay pamilyar. Nang humarap siya, nanigas ako. Si Maya, siya ay payat na ngayon. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod at lungkot. Ang kanyang damit ay simple, halos kupas na. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Galit, pagtatagumpay, o awa. Lumapit ako sa kanya. Maya, napaangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat. Tila hindi niya inaasahan na makita ako. O marahil ay hindi niya inaasahan na kausapin niya ako. Ligaya, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Paano ka napunta rito? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pagtataka. Wala na akong ibang mapuntahan, sabi niya. Bumaba ang kanyang tingin. Nang mawala ang lahat kay Elon, wala na rin akong pinuntahan. Naghahanap ako ng trabaho. Nagkataon na kailangan nila ng tagalinis dito. Tinitigan ko siya. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang kanyang dating pagkamakasarili ay tila napalitan ng isang uri ng pagpapakumbaba. Nakulong na ba si Alon? Tanong niya. Oo, sagot ko. Marami siyang kaso. Tumango si Maya, tila tinatanggap ang katotohanan. Alam ko naman na mali ang lahat ng ginawa namin, lalo na ako. Natahimik kami sandali. Ang mga alaala ng kanyang pagkakasangkot sa plano ni Elon ay bumalik sa akin. Ngunit sa tingin ko sa kanyang mukha ngayon, nakikita ko ang isang tao na nagsisisi. Dati, sabi niya, tumingin sa aking mga mata. Gusto kong magkaroon ng lahat. Gusto kong maging tulad mo. Pero ngayon, alam ko na hindi yun ang tunay na kaligayahan. Naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin. Hindi galit, hindi pagkamuhi, kundi pag-unawa o marahil pagkaawa. Mag-iingat ka, Maya, sabi ko. Ang aking tinig ay may halong lambot. Sana makahanap ka ng kapayapaan. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Ligaya. Pagkatapos noon, nagpatuloy ako sa aking trabaho. Ang mga pangyayari kay Maya ay nagpapaalala sa akin na ang paglalakbay ko sa paggaling ay hindi lamang tungkol sa aking sarili. Ito ay tungkol din sa pag-unawa sa mga tao sa aking paligid, kahit na sila ay ang mga nagdulot sa akin ng sakit. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba na magbago, tulad ng pagbibigay ko sa aking sarili ng pagkakataon, ay ang tunay na simula ng pagpapagaling. Ang simula ng bagong araw ay tila ibang-iba na ngayon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aking maliit ngunit maaliwalas na tahanan ay hindi na nagdadala ng pait ng nakaraan, kundi ng pangako ng isang bagong simula. Ang sentro ng pag-asa para sa kababaihan ay matagumpay na naitayo, at ang aking mga unang proyekto dito ay nagsisimula ng magbunga. Naupo ako sa aking balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate at binuklat ang isang libro, isang koleksyon ng mga tula na nagsasalita tungkol sa pag-ibig, pagkawala at pagbangon. Ang mga salita ni Hiraya, ang kanyang patuloy na suporta, ang kanyang paniniwala sa akin ay isa sa mga haligi ng aking pagbabangon. Ligaya, narinig ko ang tinig ni Hiraya mula sa pinto. Nandito na ako. Ngumiti ako. Halika, Hira. Upo ka rito. May gusto akong ipakita sa'yo. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kuryosidad. Ipinakita ko sa kanya ang isang larawan na nakuha ko mula sa sentro. Ito ay larawan ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang ilan sa kanila ay dating biktima ng pang-aabuso. Ang iba ay nakaranas ng pagkalugi at kasama ko sila. Lahat ay nakangiti. Ito ang mga kababaihan na natulungan natin, sabi ko.
Ang aking tinig ay puno ng pagmamalaki. Ang iba sa kanila ay nakahanap na ng trabaho. Ang iba ay nagsisimula ng bumuo ng sarili nilang negosyo. Ang iba naman ay nasa proseso pa rin ng paggaling. Nakakatuwa akong makita ito, Ligaya, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Napakalaki ng ipinagbago mo. Mula sa babaeng puno ng galit at pagnanais na maghiganti, naging isang babaeng nagbibigay pag-asa. Hindi ko ito nagawa mag-isa, Hira. Sabi ko, ikaw ang laging nandyan para sa akin at ang mga karanasan ko rin. Sa mga sandaling iyon, naalala ko si Maya. Nakita ko siya ilang linggo na ang nakalilipas. Siya ay nagtatrabaho na bilang isang kusinera sa isang maliit na kainan sa bayan. Mukha siyang payat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kawalan ng pag-asa. Mayroon ng bahid ng determinasyon. Nagtatagpo kami paminsan-minsan. Hindi na kami nag-uusap tungkol sa nakaraan. Pinag-uusapan namin ang aming mga pangarap, ang aming mga hamon. Nakikita ko na nagbabago na rin siya. May nakita akong kausap ka kanina, sabi ni Hiraya. Tila may gustong sabihin. Si Maya, hindi ba? Tumango ako. Oo, nag-uusap kami tungkol sa kanyang mga plano. At ano ang naramdaman mo? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Napaisip ako. Naramdaman ko na ang lahat ng tao ay may karapatang magbago. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng lakas noon. Ngunit ang pagpapatawad, ito ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Pagpapatawad? Tanong ni Hiraya. Bahagyang nagulat. Oo, sabi ko. Hindi ko siya pinatawad para sa kanya. Pinatawad ko siya para sa sarili ko. Para malaya na ako sa bigat ng galit at pagkamuhi. Tumingin ako sa malayo, sa mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. At si Alon, kung sakaling mabasa niya ito, kung sakaling may pagkakataon pa siyang makarinig, sana mahanap niya rin ang kanyang kapayapaan. Sana matuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Hindi ko alam kung ang pagpapatawad ko ay magiging katanggap-tanggap sa kanila. Ngunit para sa akin, ito ang susi. Ang susi para sa aking paggaling, para sa aking kalayaan. Ano na ang plano mo ngayon, Ligaya? Tanong ni Hiraya. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng tunay na kaligayahan. Patuloy lang. Patuloy na magbigay ng pag-asa. Patuloy na magtanim ng kabutihan. Ang Hacienda Amethyst ay hindi na lamang lupain. Ito na ang aking tahanan, ang aking simbolo ng lakas, at ang aking patunay na kahit anong unos ang dumating, may liwanag pa rin na darating. Tumingala ako sa langit. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng kulay sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay hindi nagmumula sa labas, kundi mula sa loob. Ang liwanag ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng pagmamahal sa sarili. At dito nagtatapos ang kwento ni Ligaya, ang kanyang paglalakbay mula sa sakit tungo sa paghilom, mula sa pagtataksil tungo sa pagpapatawad. Sa bawat salitang isinulat ko para sa inyo, ang aking puso ay nakasama sa bawat tibok ni Ligaya at ng mga tauhang humubog sa kwentong ito. Sa paglikha ng ang liwanag mula sa loob, naramdaman ko ang bawat pait ng pagtataksil, ang bigat ng pagnanais na maghiganti, ngunit higit sa lahat, ang walang kapantay na lakas na nagmumula sa pagpapatawad at pag-asa. Naway ang bawat pahina, bawat pangungusap ay nagbigay sa inyo ng kaparehong damdamin, ang pagkilala sa sariling tibay, ang pagyakap sa kapatawaran, at ang paniniwala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na darating mula sa loob. Salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagiging bahagi ng paglalakbay na ito, ang inyong mga mata na nakikinig, ang inyong mga puso na tumutugon, ang siyang nagbibigay buhay sa mga kwentong ito. Naway ang mensaheng ito ng pag-asa at paghilom ay manatili sa inyong mga puso.
mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, ang inyong mga aral sa comment section. Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.